ligtas na agad, tapos wala nang kailangan gawang mabuti. Sino nagsabi sa inyo hindi na kailangan gumawa ng mabuti? Taka nang gagawin. Sasabihin mo lang, masampalataya kami, baptist kami, ligtas na kami. One saved, forever saved. One saved, always saved. Isang dakot na kagaguhang turo ng lahat ng baptist. Kung gusto nyo, matanda na rin lang ako eh. Diskusyon tayo, putulan ng lalamunan. Pag napatunayan nyo sa harapan ng tao yung itinuturo nyong aral na yan sa likod-likod, ligtas na ako. Kagaguhan yan. Katarantaduhang walang katulad sa Biblia yan kung nakakaintindi ng Biblia ang makakausap mo. Hindi ko mo may espiritu ka, tarantado ka naman, ayaw mong gumawa ng mabuti, may anak ka pa rin ng Diyos, ligtas ka pa rin, ayaw mong gumawa ng mabuti. Tapos sasabihin mo, dinadagdagan ko ang ebanghelyo. Yung paggawa ng mabuti, hindi ko dinagdag na sa ebanghelyo yon. Inalis lang mga baptist. Hindi ko alam kung alam talaga ni Brother Eli Soriano ang aral ng baptist o sinasadya nang niyang i-misinterpret ang aral ng baptist para magmukhang masama sa kanyang mga tagapakinig. Hindi po aral ng baptist na ang isang sumampalataya ay malaya ng mamuhay sa kasalanan dahil ligtas na. Kundi, ang itinuturo ng baptist na ang isang mananampalataya ay nararapat magpatuloy sa katuwiran ng Diyos upang siya ay magbunga sa paglilingkod at maluwalhati ang Ama na nasa langit. Sapagkat si Apostol mismo ang nagsabi sa Romans chapter 6 na tayo ba ay magpatuloy sa kasalanan upang ang biyaya ng Diyos ay sumasagana? Huwag nawang ipahintulot ng Diyos. Ipinaparating dito ni Apostol Pablo na hindi na dapat mangunguna sa atin ang kasalanan bilang mananampalataya sa Panginoong Hesukristo, sapagkat tayo ay alipin na ng katuwiran at hindi na ng kasalanan. Ito po ang sinabi sa Romans chapter 6, verse 18, being then made free from sin, ye became the servants of righteousness. Hindi na tayo alipin ng kasalanan, kundi tayo na ay alipin ng katuwiran ng Panginoon. Ngayon, ang mga gawa ng tao ay never pong kasama sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo sa ikaliligtas. Dahil ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo ay ang kanyang nagawa sa krus na siya ay namatay na ilibing at nabuhay muli sa ikatlong araw. Yun po ang Ebanghelyo na ang sino mang sasampalataya doon na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan, hinugasan ng ating mga kasalanan, ay magkaroon po ng tiyak na kaligtasan. Yan po ay sinabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 10 verse 9, if thou confess with thy mouth the Lord Jesus, and believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. So, tiyak po ang kaligtasan sa mga sasampalataya sa Panginoong Hesukristo. Now, masasabi ba ng isang nagsisampalataya sa Panginoong Hesukristo na siya ay ligtas? Opo, yan po ang sabi mismo ni Apostol Pablo. Sa Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, si Apostol Pablo mismo ang nagsabi na ye are saved by grace, through faith, in that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Si Apostol Pablo na nangangaral, tiniyak niya mismo sa mga kanyang sinabihan na sila na nagsisampalataya ay naligtas, may tiyak na kaligtasan sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. At binigyan niyang diin sa verse 9 na hindi ito sa inyong mga sariling gawa, baka ang sino man ay magmayabang, sapagkat ang kaligtasan ay regalo ng Diyos at hindi po reward. Ito ay regalo matatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngayon, ang sabi din sa 1 Corinthians, ang pangangaral ng Ebanghelyo ay kamangmangan sa kailangan nangagpahamang, ngunit sa ating mga naligtas ay ito ay kapangyarihan ng Diyos. Yan po ay mga aral ni Apostol Pablo na galing sa Panginoong Hesukristo. At sinabi din ni Apostol Pablo sa Romans chapter 1 verse 16 na ang Ebanghelyo ay kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas sa mga sasampalataya, una sa mga Hudyo, pangalawa sa mga Hintil. So yan ay paulit-ulit na itinuro ni Apostol Pablo sa mga tao na sa pamamagitan ng pananampalataya, makuha natin ang regalo ng Diyos na buhay na walang hanggan. Ngayon, ano ba ang ibig sabihin ng once saved, always saved? Ito ba ay nagtuturo na malaya ka nang mamuhay sa kasalanan, malaya ka nang bumalik sa kasalanan dahil ligtas ka na? Ay hindi po yun ang itinuturo ng Biblia. Ang once saved, always saved ay nagpapahayag ay isang terminologies
kung paano kadakila ang pagliligtas ng Diyos sa atin. Ang pagliligtas ng Diyos ay isang beses lang po nangyari. Sumakatuwid, ang kaligtasan kanyang ibinigay sa tao ay isang beses lang din po at hindi po paulit-ulit ang kanyang pagliligtas sa tao. Kaya nga siya ay namatay once for all. Ngayon, ang ibig sabihin ng once saved, always saved ay palaging ligtas. Ibig sabihin, walang kapahamakan sa mga nagsisampalataya kasi palaging ligtas, always saved. Yan po ay itinuturo at may batayan po yan sa Biblia. Gaya na lamang sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish," hindi mapapahamak, pagkus mayroong buhay na walang hanggan. Kaya po hindi mapapahamak kasi may buhay na walang hanggan ang ibinigay ng Diyos sa mga nagsisampalataya. At ilang beses din po sinabi ng Panginoong Hesukristo na ang sasampalataya ay hindi mapapahamak. Gaya sa sinabi sa John 5, verse 24, na katotohanan sinasabi ko sa inyo, siya na nakapakinig at sumampalataya ay mayroong buhay na walang hanggan at lumipat na mula sa kapahamakan tungo sa buhay na walang hanggan. So, buhay pa lang ang tao, matitiyak na siya ay ligtas. Gaya sa sinabi sa 1 John chapter 5, verse 13, na ang mga bagay na ito ay sinulat ko sa inyo upang malaman ninyo na mayroon kayong buhay na walang hanggan. Ang pagkakaroon ng kaalaman na mayroong buhay na walang hanggan ay pagkakaroon ng katiyakan na siya ay ligtas sapagkat mayroon na siyang buhay na walang hanggan dahil ang buhay na walang hanggan ay isang lisensya tungo sa langit at isang katiyakan na wala ka ng kapahamakan pa sa Panginoong Hesukristo. So, yan po ay malinaw na itinuturo ng Biblia at hindi po yan gawa-gawa ng Baptist lamang, kundi yun ay prinsipyo na itinuturo ng Panginoong Hesukristo at naisalin sa atin na siyang patuloy natin na ipinapangaral ngayon. So, ang once saved, always saved ay hindi po license to sin, kundi nagpapatunay sa biyaya ng Diyos. At bilang mga nagsisampalataya, tayo po ay patuloy na mamuhay sa katuwiran upang maluwalhati ang Diyos sa ating buhay. Yan po ay turo ng Panginoong Hesukristo sa Matthew 5:16. "Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven." So, tinuruan tayo magpatuloy sa katuwiran upang maluwalhati ang Ama na nasa langit. At hindi po prinsipyo natin, wala pong sino mang Baptist pastors or ministers na nagtuturo sa kongregasyon na malaya na kayong mamuhay sa kasalanan dahil ligtas na kayo. Kundi patuloy nating ipinapangaral na tayo ay magpatuloy sa katuwiran. Ang mga paninira na tayo ay malaya na mamuhay sa kasalanan ay isa lang pong bitag na gawa-gawa ng iba para maging masama ang tingin nila sa aral ng Panginoong Hesukristo sapagkat yun ay hindi nila nauunawaan.